Ito talaga yung pinakang ayaw ko sa sa bahay. Ang pagluluto. Hindi ko kasi itulin niya. Okay sa akin yung magtrabaho. Siguro paglalaba okay lang. Paglilinis ng bahay, medyo din, yung arrangement. Hindi ako magaling sa pag-arrange. So, pagluluto at pag-arrange ng bahay, hindi ko yung bet. Paglalaba, okay lang. Pag-uwalis, okay din lang. Gardening, okay lang. Pero ito, pagluluto, napipilitan lang talaga ako dyan eh. Pero sa ngayon, ito, luluto tayo ng ginatang tulingan. Bumili kasi nanay ko kahapon ng tulingan. So, sinain ko muna siya. Kasi ang tulingan, kailangan mo siyang ingin. Maliban na lang kung sariwang-sariwa siya. Kapag sariwang-sariwa yung gumagalaw pa, makintab na makintab pa kakahuli lang. Sarap niya sinigang o kaya inihaw. Pero dahil ito, nabili siya sa palengke. So, hindi namin alam kung ilang oras na yan. Okay pa naman siya. Pero, mas safe, sinain ko na siya. Tsaka kagabi may ulam. Nag-chukstugo kami yun. Nag-chukstugo. Ayan, ilagay ko na ang sibuyas at bawang diyan. Isang gata lang. Hindi ko na siya papangalwahan. Unang gata, pangalawang gata. Okay na yun. Luto naman na yung, yung tulingan. Samahan ko na lang siya ng mga gulay-gulay. Yung mga gulay-gulay na galing sa paligid. Mga pinitas ko lang. Galing sa mga tanim na namin sa garden. Mini garden. Pinagkakabalahan namin. Yan, pakukuluin lang. Lulutuin lang ng konti yung yung gata. Tapos ilalagay na yung mga luto na rin. Sinaing na rin na tulingan. Sasarapin lang siya. Yan o, mga gulay namin. Ang palaya. Tapos, sitaw. Ayan. Galing na yan sa garden namin. At ang dahon ng ampalayo. Pampasarap. Although, ayaw ng mga anak ko kasi hindi sila mahilig sa ampalaya. Ewan ko nga ba. Sarap-sarap kaya. Bango-bango. Yung pinakang gusto ko. Hintayin lang natin siyang kumulo-kulo. Kulo-kulo ng konti. Ay, alam mo ba yung kayong mga nasa abroad, mag-ipon kayo. Ang hirap-hirap. Ang hirap-hirap kapag yung umuwi na, tapos walang ganong ipon. Tipid dito, tipid doon. Sana nga sana hindi na ako umalis. Kasi yun talaga yung aim ko sa pag-uwi. Hindi ko rin naman nasayang kasi yung 5 years na ipinag-work ko sa ibang bansa. Kapag-aral yung kapatid ko, yun nga lang pandemic, kaya yung 2 years niya naging 4 years. Pero at least, nakagraduate naman siya. At least ngayon, nagtatrabaho na siya, wala na kaming kapatid na kailan pa mag-aral. Yun nga lang yung mga anak ko, magka-college na rin yung isa pinatigil ko muna. At pinagdidesisyonan muna namin ngayon kung ano yung talagang magandang step. Kung ipupurso ba niya yung kanyang 4-year course or mag 2 years course na lang na skills. At ganun din naman. Or baka pag minalas-malas, baka pareho kami umalis. Pero kung ualis man ako ulit, o alis man kami, gusto ko magkasama kami. Para at least hindi yung ganun kalungkot. Malungkot kapag nasa ibang bansa ka. Diyos ko, kahit anong aliw mo sa sarili mo, alam mo yung pag-uwi mo sa gabi, empty inside. Mingming ang ingay-ingay mo. Isahog kita dito eh. Ayan, lagyan ko lang siya ng 4 na gayat ng ng nga iyan? Tulingan. At para mamaya or bukas, yung natitira pa, lalagay natin sa gulay ulit.
O, bahala na kung anong paglalaho ka nun. Ayun, nasa na tayo? Nasa pag-alis. Yun na yun. Yung worst na pwede mangyari, pareho kaming umalis. Pero sana hindi. Sana ma-survive ko tong pagtigil ko dito. May natitira pa naman akong pera. Motor lang yung nabili ko. Nakakaiyak. May yung lupa ko na nabili. Yun. Kapatid ko muna ang nag-aasikaso. Kaya kayo mga nasa abroad, ayusin nyo. Paghandaan nyo. Mahirap tumigil sa abroad. Maliban na lang yung mga talagang kasama yung pamilya. Gaya ng iba, doon na nag-asawa, nandun na rin mga anak. Ayun. Lagay na natin ang sitaw. Kasi gusto ko sana ang sitaw, medyo malutong. Pero syempre, hindi lang naman ako ang kakain. Gusto nila, lutong-luto. So, kailangan nating maluto ang sitaw. Yung malambot. Ayan. Hindi naman ako hindi ako maarte. Gusto ko simple buhay lang. Yun nga lang syempre, kailangan pa rin natin mag-provide. Pag nakagraduate na yung dalawa kong anak, isa na lang siya. Si Margie na lang, yung bunsong babae na lang. Oh, Diyos me. Ang hirap ng buhay. Yung sinasabi ko sa mga anak, hindi na lang. Huwag na kayo mag-asawa. Mag-enjoy na lang kayo sa buhay. Mahirap yung may obligasyon. Mahirap yung magtatrabaho ka tapos hindi ka makapagliwaliw. Hindi ka makapag-enjoy. Pero okay din naman, nakasama kayong mga anak ko. Simpleng-simple lang. At least magkakasama kami. Kaysa naman doon sa layo-layo ko. Tapos hindi ko sila mabuti nga hindi nalalayo ang loob sa akin eh. Kasi kahit pa paano, almost daily, may time na nakakaligtaan ko or wala kasi masasabi, hindi ako tumatawag. Pero, almost daily kami nag-uusap. Chat, tawag, ganun. Video call. Ayan, malapit na. Paluto ng ating sitaw. Pag naluto na to, ilalagay ko lang yung saglit lang ang ampalaya. Hindi natin pwedeng lutuin ng todo ang ampalaya eh. Kailangan konting kulo lang. Tapos na siya kasi mapapait siya kapag niluto natin ng sobra. Sana maging expert din ako sa pagluluto. Sana mahalin ko rin ang pagluluto. Kasi napipilitan lang talaga ako. Walang maasahan, ako lang. Kasi yung nanay ko, hindi rin niya bet ang pagluluto. Mas gusto niya sa labas, mas gusto niya magbilad sa araw doon sa garden. Ayan, malapit na tayong makatapos. Mingming? Mingming, gutom ka na? Gusto mo na rin kumain, Mingming? Mamaya, makain ka ng masarap. Pampapayag na aagawan ka ni Loki. Yun na lang yung pinagkakablahan ko dito. Mag-alaga ng manok. Ayun, mag-garden. Gusto ko magsimula ng maliit na tindahan. Sana maging okay yung tindahan dito kasi parang feeling ko medyo hindi yata tagilid ata. Pero meron din naman tindahan dito, nagtatribe din naman. Maganda. Depende nga rin siguro sa customer. Dapat matigas ka. Hindi pwede yung pagpautang. Kailangan may limit. At saka kailangan marunong ka maningil. Dahil talagang laglag ang negosyo. Laglag ang balikat mo. Kapag naubos ang pera, wala kang magagawa kundi lumayas na lang ulit. Siguro nga
May mga tao na ano, magaling talaga sa negosyo. O kasi ano, medyo mahina. Mahina ang loob ko pagdating sa negosyo. Dahil hindi ako marunong mamilit ng tao sa pagbabayad. Sa simpleng pautang ko nga lang, kailangan magalit muna ako ng todo bago ako maningil. Hanggat hindi ko kailangan, hindi ko pinipilit. Parang feeling ko, kaya hindi sila nagbabayad kasi kailangan pa nila o kaya wala talaga silang pera o kaya nakakawa kasi o kaya nakakapanawa. Alam mo yung ganun. Nakakapanawa din maningil. Lagay na natin ang ating ampalaya. Saglit na lang to. At pagkalagay natin ang ampalaya, konting kulo lang. Ayan. Pakuluin lang natin ng konti. Para hindi siya mapait. Huwag natin tikman. Magtitikim-tikim pa, ganun din naman. Hindi ko pag kulang, dadagdagan. Hindi ako madalas nagtitikim pa kapag ako'y nagluluto. So far, so good naman. Hindi ko lang talaga bet. Siguro kung bet ko ang pagluluto, baka ano, nag-enjoy din ako. Kasi alam mo yung ano, maghahanap ka pa rin sa paligid mo ng ano, maluluto. Kung marami, yung tambak talaga sarap. Kung may nagpo-provide lang ba talaga sa akin eh. Baka naman, meron dyan, magsusustento monthly. Okay na yung ano, monthly 40,000. O, tipid na yun. Lagyan natin ng dahon ng ampalaya yan. Tapos, konting halo. Charan! Tapos na to. Gusto ko yung amoy ng ampalaya. Gusto ko yung amoy ng, yung singaw ng ano, ampalaya. Sarap. Enjoy na naman ako nito. Ang tami-tami. Yummy-tami na naman kami. Happy-tami. Okay na yan. Goods na tayo. Ready to eat na. Magustuhan niya ng mother ko. Tikman nga natin. Magdadagdag na lang tayo mamaya. Kapag ano kulang. Sakto lang naman. Medyo maalat ng konti, pero kapag hinalo na siya sa kanin, okay na siya. Saktong-sakto lang to. Let's eat! Thanks for watching!